Oy, part 4 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Di na nga matunawan si Rain at bakit sa dinamirami raw ng mga tao ay sa bida pa natin ibinigay ng hari ang espada nito, ang espada kung saan ang galing pa sa pinakamalalim na parte ng Dungeon of the Lost kung saan nakasama ng hari ang Sovereign Six. Isang napakadelikado at pagkatagal-tagal na quest bago nakuha ang nasabing espada na gawa sa di malamang materyal, na walang kasing tigas mapa mithril man, orichalcum at mana metal, at kahit ano raw gawin nila ay wala man lang nakakagasgas dito kaya tinawag nilang Unbreakable Blade. Wala nga raw katumbas ang halaga ng espada, para lamang ipamigay ng hari ng basta-basta. O baka mali nga raw siya at may nakita ang hari kay Noor kaya nito pinagkatiwalaan. Samantala, heto naman ang prinsesa kasama ang ating bida, na nag-aalala at kung okay lang daw ba na nasa labas ang prinsesa. Huwag nga raw mag-alala si Noor dahil adventurer daw ang ganap niya sabay tinawag na Noor Sensei ang ating bida. Namroblema na naman nga sa isip-isip si Noor at ito na naman nga raw sila sa pasensei-sensei nitong prinsesa sa hindi nga raw siya angkop na teacher para sa dalaga, ngunit walang magawa sa kakulitan ng prinsesa. Didiretso na nga lang daw siya sa guild nang makita ng prinsesa kung gaano kasimple lamang ang pagkatao niya at nang matauhan na raw ito sa katotohanan. Pinagtaka na nga ng guildmaster sa kung bakit kasama raw ni Noor si Lady Lynn Eberg, na agad namang binara ng prinsesa at tawagin na lamang daw siyang Lynn at nandirito nga raw siya bilang isang normal na adventurer. Sorry na nga lang si Manong sabay pabulong-bulong kay Noor kung may nangyari na naman daw ba. O siya, ika na nga lang nito at tinanong sila kung nandirito raw ba para maghanap ng trabaho. Since Silver B rank nga raw si Lynn at dalawa naman sila ay maaari raw nilang gawin ang goblin hunting job sa kagubatan ng capital, na lubos kinagulat na nga ni Noor at kung talagang pwede raw ba ito sa kanila since first time nga nitong ating bida. Oo naman itong si Manong at Silver B rank nga itong si Lynn kaya pwede, na nagpang-isi na nga kay Noor sabay nag-alala at kung nagagamit niya lang daw ba ang adventurer rank ni Lynn para makuha ang quest na ito. Magmumukha raw siyang ipokrito lalo na at todo pinagtatabuyan niya ito simula pa lamang. Kalaunan ay tinanong na nga lang niya kung okay lang ito sa prinsesa, na agad namang umokay at magsabi nga lang daw si Noor kahit ano gagawin nito. Happy na nga si Noor sa kabila ng pag-aalala nitong paggamit sa dalaga ngunit bahala na nga raw si Batman dahil isa ito sa mga pangarap niyang gawin, sabay mangtangang alis nang hindi pa alam ang kabuuhan ng quest kaya muling tinawag ng guildmaster. Dito na nga ipinaliwanag ni Manong ang kanilang quest at kung saan ito, na ayon kay Lynn ay nasa Forest of Beasts. Dagdag pa ng Guildmaster na ang kanang tenga ng goblins ang magiging patunay ng matagumpay nilang quest kaya huwag raw nila itong kakalimutan dahil dito nakasalalay ang compensation nila. Agad umalis na nga sila Noor at lumabas ng kaharian, at rekta nagpunta sa gubat na kung tawagin ay Forest of Beasts. Dito na nga lubos na mangha si Noor sa dami ng puno kumpara sa mga tipikal na gubat na napupuntahan niya, hanggang sa tanungin na nga nito si Lynn kung ano raw ba alam nito sa goblins. Agad sumagot naman ang dalaga na mga halimaw daw itong kumakain ng maliliit na hayop at mga prutas, at kadalasan maging mga tao raw ay inaatake ng mga ito, at kung mapabayaan daw ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain dahil sa bilis ng pagdami ng mga ito. Kaya madalas tina-target ito ng adventurers para makontrol ang bilang ng mga ito. Ngunit dahil malaki din ang katungkulan nito sa kasaganahan ng mga gubat ay hindi ito maaaring ubusin lang hanggang sa ma-extinct. Lubos na mangha na nga si Noor sa mga narinig, at di lang daw basta pala puro skills lang itong si Lynn, bagkus ay matalino rin, kaya napaisip na naman kung ano raw ba maituturo niya rito. Sa unti-unti nilang paglalim sa kagubatan ay nabahala na nga sila dahil wala man lang silang mahanap ni isang goblin, hanggang sa may maramdaman na nga si Lynn sa bandang malayo na siya na nga nilang tinungo, ngunit nang kanilang mapuntahan ay bigla na lang daw nawala ang presensya ayon dito sa prinsesa. Sa kung saan ay bigla na lamang silang nagulat nang makakita ng patay na goblin, hanggang sa dito sumambulat sa kanila ang isang dambuhalang goblin na kinakain ang kapwa nito goblin, na sa isip-isip ni Noor ay lubos nagtataka. At ganito raw pala kalaki ang isang goblin na sabi-sabing pinakamahina sa lahat, at paano ang binibasic lang daw ito na tila libangan lang ng mga adventurers. Nilakasan na nga lang nito ang loob at sinabi kay Lynn na huwag daw itong matakot pagkat goblin lang naman daw ang kaharap nila. Samantala, binalika naman ang POV ni Lynn nung makita nila kanina ang dambuhalang goblin, kung saan agad nitong nakilala bilang isang goblin emperor,
isang subspecies ng Goblin King na kilalang isa sa pinakadelikadong halimaw ng buong mundo, gawa mula sa genetic manipulation ng mga tao na matagal nang pinagbawal. Dagdag pangaraw na itong nakasagupan nilang Goblin Emperor ay kinakain ng kanyang kapwa, na mas nagpapalakas dito. Pagkabahala na nga ni Lin hanggang sa magsalita na itong si Noor at huwag na raw itong mag-alala pagkat Goblin lang naman ang kanilang kaharap. Namangha na nga si Lin at mukhang nagpunta raw dito ang ating bida dahil alam nitong Goblin Emperor ang kanilang makakalaban, at nang matalo raw nito nang wala nang ibang madamay pa, na siya nang nagpang-isi sa prinsesa at nagpabalik ng lakas ng loob nito since kasama niya naman daw ang bida natin. Walang ano-ano'y pang malakas ang atake na nga ang ibinira ng Goblin Emperor, sunod-sunod na attacking basic sinalag at pinari lamang ni Noor with matching support mula sa prinsesa gamit ang mga skills nito. Sa kabila ng laki ng kalaban ay may taglay itong pambihirang liksi na lubos nilang kinabahala, at sunod-sunod pinagbabato na nga si Noor ng sandamakmak na puno. Dito na nga napansin ni Lin na wala man lang itong ni isang gallows at bihira raw maging sa isang Goblin Emperor ang may pambihirang recovery, hanggang sa mapansin na nga nito ang Mana Stone sa noo ng kalaban na siya raw may sanhi nito. Kaya sinabi kay Noor na targetin ang bato nang matalo nila ang kalabang makunat pa sa bato. Pasikat na nga ang prinsesa at naglabas ng pangmalakasang magic para maharang ang mga atake ng Goblin, at dito na nga mas napatunayan ni Lin na ang Mana Stone ang may kagagawan ng pambihirang healing capability ng Goblin Emperor, na lubos nitong kinabahala. Dito na nga nagka-bright idea ang ating bida, na kung maaari ay targetin daw ni Lin ang likod niya gamit ang mahikang ginamit nito kanina. Kinabahala naman ito ng prinsesa dahil pangmalakasang magic daw ito na kayang magwasak ng mga pader sa kastilyo. Huwag nga raw mag-alala ang prinsesa ika naman ni Noor at gagamitin niya raw ang espada para di siya direktang tamaan nito, at ito lang daw ang nakikita niyang paraan para malapitan ang kalaban. Okay na nga lang ang prinsesa sabay agad pamwesto sa likod ng ating bida, at walang ano-ano'y binirahan ng pangmalakasang wind blast ang likod ni Noor na siya nang nagtulak dito malarocket papunta sa kalaban, kung saan sinabayan niya rin ang kanyang mga angking skills kagaya ng physical enhancement para mapanatili ang posture niya, feather step para maiwasan ang mga atake ng kalaban, low heel para may handa ang kanyang katawan, and boom, wapak sa pakulo ng Goblin swak na swak, sabay Mana Stone na bunot at lumagapak. Array-array na nga lang si Goblin Emperor habang agad kinuha naman ni Lin ang Mana Stone, at para matapos na ang kanilang inumpisahan, ay ginamitan na nga ng pangmalakasang apoy-apoy magic ni Lin ang Emperor Goblin na kanilang kalaban. Ayon nga at nasunog na ang Goblin habang sa isip-isip ni Noor ay di nga raw muna siya tatanggap ng mga ganitong quest, at kung sakali ay magti-train daw muna siya ulit bago kumuha ng susunod na quest, di nagtagal ay umabot na nga ang balita sa kaharian, at sa pagkakataon nga raw ngayon ay Goblin Emperor naman ang lumutang malapit sa kanilang kaharian, na di ma-imagine maging nitong prinsipe kung gaano raw kalakas lalo na at may pure Mana Stone daw na mas nagpalakas pa rito. Ayon din daw sa balita ay ilang beses itong mas malaki kumpara sa size ng isang Goblin King, na lubos nilang kinabahala. Maaaring kagagawan daw mismo ito ng Magical Empire ngunit ang Mana Stone daw ay napag-alaman nilang Demon's Heart na nagmula pa sa Holy Theocracy of Mithra. Change topic na nga si Rain at kinumusta ang kanyang kapatid na prinsesa. Ayon naman sa mga taga-balita ay nagtamo nga raw ito ng manggilan nilang sugat kaya kinagulat ni Rain at mukhang mahirap na laban daw talaga ang pinagdaanan ng mga ito at kamangha-mangha raw na nalampasan ng mga ito. Dagdag pa ng mga taga-balita na inambush daw ang dalawa ng Goblin Emperor na nagtago at nagbalat kayo sa kagubatan, na ayon daw sa prinsesa ay maaaring matagal na raw na nandoon bago pa sila napadpad sa kagubatan. Lubos kinabahala na nga ito ng prinsipe at panoong nakalusot daw ito sa secret corps nila. At kung summon ng magic naman daw ang ginamit ay panoong nakalusot sa sensory network ng kanilang kaharian ang ganoon kalaking halimaw. Kalaunan ay nagpaalam na nga ang mga taga-balita sabay nag-abot ng report ukol sa 3 buwang mga kaganapan at naobserba nila sa naturang lugar. Samantala, balik guild na nga sila Lin at Noor at natapos na nga nila ang kanilang quest, at todo pagpuri nga itong bida natin sa mga paganap ni Lin kanina na kinashay-shay na nga ni ate prinsesa mo. Siguro nanood ka lang sa tabi Aces baguhan ka pa nga talaga, banat na nga sa kanya ni Manong, na siya namang sinang-ayunan ni Noor at halos kaunti nga lang daw na itulong niya kay Lin, na siya niya raw tagapagligtas. Hala siya, ako nga yung kaunti lang ang naitulong, ribat naman ng prinsesa. O siya, ika na nga lang ng guild master at alam naman daw nila na maging sa mga baguhan ay mahirap daw ang goblins, nang di alam na Goblin Emperor ang kanilang nadalay, sabay tanong kay Noor kung kamusta raw ang experience.
Ang hirap nga raw ika naman ni Noor at di niya raw inakala na gano'n nito sa personal, plus may bato pa nga raw ito sa noo na di niya inakalang kahinaan ng mga ito. Pinagtaka naman ito ni Manong at anong bato raw ang sinasabi nito, at kung goblin daw ba talaga ang pinag-uusapan nila. Oo naman si Noor, kahit tanungin nga raw nito si Lin, oo din naman itong si Lin at kung ano raw ang sinabi ng Noor sensei niya ay yun na yun, kahit ano pa raw sabihin ng iba. O siya, baka manas lang na goblin, ika na nga lang ni Guildmaster sabay hiningi sa kanila ang tenga nito bilang patunay. Natigilan na nga lang ang dalawa, at sinunog nga raw nila ang goblin kaya walang natira. Pahingi na rin Lods ng like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.